Hi, I'm Attorney Noel. Hello, I am Attorney JP. Hello, I'm Rikita Beshi Lay, and welcome to another season of Bar Beshi. Attorney V with the Barbesh. Ricky, Rebecca with the Bakit si Sir, no, nung dumating, may lawyer aura talaga siya? Meron ba tao gano'n? Bango na nga eh. Bango, hindi ganun ah. Bango na. Pero ko sa Erika, gano'n na ba ako? Yeah, we should. Tagumpay mo ay nasa iyong piling. Barbesis! Welcome to Bar Beshies. This is Lay. Ako si JP. Yun na. Ten. Wala si Noel. Oo nga. Beshies, welcome to Season 2 of Bar Beshies with Rex Education. We're back! We're back and sobrang excited namin kasi una-una of course thank you sa Rex Education, our lifelong learning partner. I don't know what we did right the last time. Kasi nga na-memorize natin yung lifelong learning partner. So lifelong na tong partnership natin with them. Wow! Habang may Rex Education, may Bar Beshies. So thank you again sa Rex. And of course, thank you sa mga listeners kasi hindi naman tayo marirenew rin ng Rex kung walang tumangkilik ng ating first season. No? So thank you very much. Kung gusto nyo pong kaming sundan at gusto nyo makita more of our content, of course, please follow our social media pages, ang aming Instagram, Barbeshies. Tumitingin pa ako sa Oo nga, parang di mo memorize, no? Parang hindi natin ito 4 na taon ng ginagawa. Facebook, Barbeshies. Meron na rin po kaming TikTok, bar.beshies, na mostly ako po yung makakausap nyo doon. You can send us an email kung meron po kayong mga hinaing, kung meron kayong mga recommendation, pero bawal lang po ang legal advice. You can send us an email, barbeshies@gmail.com, dahil lagi nga namin sinasabi, pag legal advice yan, may bayad. May bayad. Okay. At syempre, you stream us on Spotify. Rate kayo ng 5 stars para tuloy-tuloy po ang ating content and tuloy-tuloy ang ating show. And of course, because we are all lifelong learning partners of Rex Education, please visit them on Shopee, Rex Education, Lazada, Rex Bookstore, and also in their e-store, e-store.rex.com.ph, their website at rex.com.ph, and also on Facebook and YouTube, Rex Education, and on Instagram, Official Rex Education. Mas mahaba yung spiel ko kay JP. Okay. Pero yun nga, we're really excited with this new season with Rex. Etong season na to as compared dun sa last season. Kasi last season, di ba, we were conversing with Rex authors. Yeah, authors, professors, mga justices. Akalain mo, nakabardagulan natin justices. Medyo na-shy ako ng very, very light doon. Nag-launch pa tayo ng book. Nag-launch pa tayo ng book ni Justice Martin. Yes. Thank you rin sa kanya kasi in-invite kami to dun sa book launch to host. Feel namin wala naman kami ginawa masyado kasi nagtawanan lang. Tapos yun lang talaga yung book launch na inuman. Pero di ba, Besh, yun yung book na parang dinidiscuss ni Justice Oni sa atin noon. Parang na-launch na siya officially. Na-launch na siya. So, again, pwede nyo siyang kunin sa Spotify. Inulit yung buong. Inulit lahat. Pero this season, magkakaroon tayo ng parang yung mga i-guest natin para dito sa Rex season natin is yung mas mga diverse students, iba-ibang topics na, and talagang aabangan nyo yung or abangan nyo itong season namin kasi marami kaming surprises for you. At sige, kaya nga 'di ba, lifelong learning partner. So narinig namin kayo, Beshies. So bibigyan namin kayo ng glimpse of life as law students, as baby lawyers, as lawyers, and of a glimpse of the different industries that you can find yourselves into if and when you become lawyers. So ito, medyo exciting to season na to kasi medyo bago siya. And Besh,
Beshi, ang maganda dito, hindi lang magkakaroon tayo ng out of town, right? Oo, magkakaroon Oo. tayo ng out of town. So, antabayanan nyo po yun, no? Kung saan kami dadalhin ng Rex. Rex, Abangan natin. pagkakatiwala namin ang aming mga career at aming mga buhay sa Rex. So, kayo na po bahala sa amin. Magulat kayo kung saan kami aabot nito, di ba? Kasi ang reach natin ay from Luzon, Visayas at Mindanao. Oo. Na apparently, ay gusto ko lang i-share. Alin? Apparently, may listener tayo from Dubai. Ay, we? So, shout out ko lang. Alam mo paano ko nalaman? Nagkaroon ako ng student kasi I teach a professional course on data privacy. Isa sa mga students ko doon, nagtatrabaho sa consular office in Dubai, I think. Philippine Consular Office in Oo. Dubai. Wow! Tapos nalaman daw niya about that course kasi nakikinig siya sa atin. So, 'di ba? Layo umabot na tayo ng Ito Dubai. yung mga moments na parang di ko alam ano nangyari. Akala ko nagchichikahan lang tayo. Ang daming nakikinig pala bigla. So, 'yun. Oo. Mahirap pala i-shoutout, nakalimutan kay Dane niya. Oo, So, galing shoutout yan. sa iyo, ma'am. Congrats for finishing your course. Isa ka ng ganap na Barbeshi at Data Protection Officer. Ano kaya mas importante doon, no? Data Protection Officer. Oh. Hindi, Barbeshi. Okay, very good, very good. Hindi, Oh. pero ito, ang mas exciting pa dito is we are opening the new season with Rex, and we are opening as well as an official media partner of Bar Boys the Musical. Yes, their 2025 run, Bar Beshies again is an official media partner of Bar Boys 2025. Kaya, Kung naalala nyo, di ba, last year, we were also an official media partner. So we had an episode with the Bar Boys. Di ba? yes, the four of them. The four of Oo. them. Pero ang ano nun is, dahil busy yung schedule nila, we had to do it online. Pero ngayon, we had this opportunity to invite some of the cast members to open our season, di ba? Bongga. Bago rin mag-open ang kanilang ang kanilang Ang show. show, oo. No? So, can you introduce Alam our mo, guest? binasa na naman sa akin. So without further ado, we'd like to welcome to Bar Beshies, Natasha Cabrera and Gio Gahol, who both play professors Yes, in that's Bar correct. Boys the Musical. O, say hi naman to our Beshies. Hi, Barbeshies! Hello, Barbeshies! Hindi ako baby lawyer, pero baby lang. Hindi din ako baby lawyer, pero baby face. Gusto ko May yan. ambag agad. Gusto ko yan. Magkakalibel tayo dito, baby looking. Diba? I love it. So ayun, thank you. No? Kasi nga last year ang in-invite namin yung mga students, 'di ba? Yung Bar Boys, the four Bar Boys cast, no. Ngayon naman bilang mga professors din kami ni Lay. At in-invite namin kayo as Na-pressure ako eh. professor or magpo-portray as professor. So welcome and thank you dahil pinaglaanan nyo kami ng time din. Oh. Thank you. Oh, ikaw For na having tanong. us. Hindi, sige. Siguro ang unang tanong ko is, like sabi ko nga, di ba, law professors kami. We watched the run last year. And the first, I think the second run na yun. Second run last Oo. year, yeah. Second run last year. Tapos, nung nandun kami ni Lay, nakakatuwa kasi parang habang nangyayari yun, nagkaroon kami ng PTSD. Kasi ang galing eh. Imagine mo, pagkado na kami, nag-PTSD pa rin kami. Ang galing ng mga professors doon, lalo na si Ma'am Sheila. Justice Yes, Hernandez. Justice Hernandez. Na parang medyo na-trauma ako. Parang bumalik ako sa, natakot talaga ako eh. Tapos nagtatawag pa ng recitation. Kala ko matatawag ako eh. May moment na ako na lang. Gusto ko Para tapos na. As a type A person. As a type A person once again, di ba? Pero ito, bago kayo nagsimula, kasi di ba new cast kayo? Yes. Pareho. Yes. So, bago kayo nagsimula dito sa run na to ng Bar Boys for 2025, di ba yung movie? Yes, I did. Hindi mo napanood. I did, pero parang I had to refresh my memory. I know kasi nga hindi naman ako. I have close friends I know, who are at saka I'm lawyers. curious, what made you watch the movie? Kasi kami, gets namin, we will watch it kasi it's part of our lives. Pero kayo na no legal background, parang what made you interested in the story? Of the movie, of Bar the Boys. movie, oo. Because I love watching movies. I think that's primarily the reason why I watched it back then. Pero parang, I had to rewatch it when I found out I was gonna be part of Bar Boys nga. Kasi parang,
Naalala ko ba kung ano talaga Ano bang nangyari doon? Oo. Ano ba si Carlo Aquino? Nandun. Carlo Aquino. Ano yung naalala mo? Yung naalala mo? Alam mo naman, we grew up Friends with kami Jimmy. nun. Ikaw, Pero sige. Natasha. Panood mo ba? Hindi. Ako hindi. And then, even yung play, hindi ko siya napanood. Oh, bakit? Kasi may kasabay siya na prod. Okay. Yan naman ang plight ng mga theater actors. Oo nga eh. Kasabay. Pag hindi So, ka nakanood. sabay. pumasok ako ng Bar Boys, this Bar Boys 2025 na walang Totally any blind. idea. Yes. Ang galing naman So nun. before we go further into that, no, can you tell us more about your, kasi inintroduce namin kayo as professors, pero can you tell us more about your roles in this? I play Attorney Victor Cruz. Yun lang, walang ibang character. Kasi No spoilers, pag si no Natasha na spoilers. marami siyang sasabi. Yes. Marami iba-ibang professor siya. Yes, Pero sa ako, akin- isa lang yun. Yeah, si sa Attorney akin, Victor female professors. Professors. Ibig sabihin, madami siyang klase ng Personas, oo. professors. Hindi lang isa, hindi ka lang terror. My God, Yes. nakakapagod. Hindi lang yun. Nakakapagod din mag-quick change. Oo nga. Kasi, alam nga naman, iba yung professor dito, parehas ng dami. Siyempre, yung look talaga iba eh. Yes. Ang galing naman Tapos nun. ang bilis pa niya. Ang bilis ng transition ng place Yes, na yun. yes. Eh, no? Parang it's almost in just one number. Eh. Yeah. Yes, yun yung Yeah. change na. One number lang yun. Parang bago ka makahinga dun sa halftime. Di ba may halftime? Matawag na halftime. Intermission. Basketball. Yung basketball game na to. Before yung intermission, di ba? Parang talagang naghahabol ka ng hininga doon. Parang wala kang time na mag-isip na Totoo, susunod. So, automatic na kailangan, siya. ano man na siya, muscle memory mo siya. Characters to. Yung Yung professors, 3 na yan. Okay. Meron pa akong auntie, meron pa akong nanay, meron pa akong judge. So, female professor and others. And others. Gosh, you are Kuratsa. Yun lang ang masasabi. Tapos ako, isa lang. Isa lang. So, medyo swerte ka dito. Oo. Oo. Pero, maganda yung mga eksena niya. Pero hindi ko din naman sinasabi na hindi maganda yung eksena ko. Pero talagang tatatak yung... Maganda, Oo. pivotal nga yung... Especially kasi it is about law students. So, Yes. you have to showcase the different kinds of professors Yes, that they have. yes, So, yes. pivotal yan. O saka, yun nga yung sinasabi ko, when we watched it last year, yung mga characters, yung female professor and the students, yung mga nag-portray as students, talagang it brought us back to law school. Eh. Ganong kaganda yung production that time na parang, oo nga no, ganito, although of course it's theatrical, pero ganito nga siya. Kumbaga napanood mo yung sarili mo, parang gano'n, parang gano'n. So, sumasayaw ka din sa law school. May times pag gusto Feeling ko namin, si Lee. pag ayaw namin ng ano, pag ayaw Sumasayaw, namin, kumakanta lahat. pag ayaw ng recitation, di ba? Masasayaw ka para lang mag-ceasefire, ganyan. Pero yun nga, since you're portraying lawyers this time, professors this time around, where did you draw your inspiration for the lawyer professors that you were playing? Ako, for me, ang una-una kong ginawa ay i-search yung technical terms na nasa script. Professor ako tapos Totoo hindi ko nga alam. naman, Paano oo. naman yun? Paano ko siya So you wanted to ituturo? understand, yung mga Latin-Latin na yun, no? Yes, Oo nga yes, naman. yes. Yung mga terms na nandun. Kahit sabihin natin na mukha siyang basic, pero kailangan maintindihan Ano tong mga ko to? siya. Sige nga. Anong favorite mo? Favorite mo. Ignorancia juris non excusat. That's Article 3 of the Civil Oo. Code. Oh, tingnan mo. So kakantahin ko na siya next time in class. Wow. O, para sa mga bar besties natin, pwede nyo rin gawin yun. No? Oo. Kay bar boys, kantahin nyo rin yung mga provisions na So yun ang favorite mo sa lahat ng mga na-research mo. Siguro dahil yun yung pinakatumatak. Kasi hindi ka pwede maging ignorante. Of course. Oo. Ikaw, Gio. Ano? Saan mo din raw Ang yung inspiration. inspiration mo? Kaylee. Para po sa mga hindi nakakaalam. Matagal na po kami magkaibigan ni Gio. Pero ngayon lang po kami ulit nagkita. Dito pa talaga. After sa mga bar, 20 years. Sobra ka na sa 20. 10, ganyan. Oo. Pero yes, saan ko ba kinuha? Siguro, paano ba to? Ang hirap naman nung tanong. Sa sarili ko lang. Hindi kasi nga, I think, unlike Natasha and also yung isa pang, yung male professor namin, si Carlon. Oo. Na they have to play multiple Yeah. professors. Multiple roles. Ako kasi, yun, dahil siya lang. Tapos, very brief lang yung moment na pinakita talagang nasa classroom si Attorney Victor. As professor talaga. Yes. Oo. So,
kung meron akong pagbabasihan, it's mostly the legal dramas that I've seen through the years. You know, Ally McBeal. Matanda. Matanda, you aged yourself Ally there. McBeal. Legally Blonde. Wow, yung mga pinili ko. Hindi man na tayo umabot sa suits, no? Sobrang yung mga romantic. Wala mo lang attorney mo. Sige, yun na lang din. Yun, parang really just basing it on the characters that I've seen in films or also on television. Naalala ko when we had this interview with the main cast last year, tinanong namin sila paano rin kayo nag-prepare, no? Sabi nila nagkaroon sila ng mga immersion activities in actual law school classes. Kayo rin ba? Ikaw ba nagkaroon ka ng Wala, pero more on research sa ating YouTube. Kasi nakakita ako doon ng, what you call this, content na there are 5 types of law professors. Oh my God, naka-effort. May ganon. Meron kang, syempre, the terror, the terrorist, the absentee, the young gun, the dream team. So, yun yung mga pinagbasihan ko sa different kinds of professors. So, gumawa lang ako ng, dahil fictional naman yung character, gumawa lang ako ng background. So, to depend the character, bakit siya terror? Saan nanggagaling yung pagiging terror niya? Kasi para sa aming mga actors, ganun siya ginagawa, yung mga characters. Kailangan meron siyang backstory. Hindi lang, ganyan lang. Terror na parang cliche or ordinary. Kailangan may reason behind bakit siya terror. So Lay, sino ka dun sa archetypes? Napaisip nga ako bigla I-reveal na natin kung anong klase. Ako ata young gun. Ako ata. Feeling ka. Feeling ka. As sinabi dun sa content na yung mga young gun professors, sila yung mga mayayabang na Ay, may hindi gusto pala silang, kayo. yes, may gusto silang mapatunayan na, ito, pinag-aralan Nandala ka sa- namin to. Ito, alam mo na Dala ba ka sa to? absentee. Absentee. Siguro po, kung may i-aim man tayo or goal tayo, yung dream team. Kasi Ano sila yun? yung mga professors na mag-guide talaga sa students na kung ano man yung tinuro ng kanilang professor sa kanila, ipapass on nila sa students. Sila ka. Or kang mentor type. Very hands-on. Pag absentee, bahala ka, maghanap ka sa ibang syllabus. Pero alam mo, sa totoo lang nangyayari talaga yung absentee. Yung papasok lang first day, tas midterms. Oo, legit. Okay. Tas bahala ka, aral ka. Ganun lang. Tapos maghahabol na lang siya at the Yes, end of the sem. yes, Parang sabihin sa'yo, ikaw na bahala dyan. Bibigay lang nila yung syllabus, tapos ikaw na bahala maghanap ng books. Ganun. Meron din ako naranasan nung Pwede ka college. minsan mag-sit-in sa class ni Lay. Tapos malalaman mo kung anong type si Lay. Tapos may experience mo. Kasi Try nag-sit-in natin ako, yun, pressure nag-sit-in ako sa class ni Lay. Tapos, ganun din. Para ako nanood ng Bar Boys na PTSD rin. Ay, grabe. So, anong judgment mo? Anong klaseng professor si Lay? The Dream Team naman. Kaibigan ko. Legit. Oo. Kaibigan ko eh. Ganyan talaga pag friends, no? Pero pag hindi nag-aral yung students, terror. Rightly so. So, yeah, oo. So, paano nyo nababalance yun? Yung energy na yun on stage na parang, of course, in this case, lalo ka na, iba-ibang personality yan. Sobrang bilis. How do you manage to go through all those changes in the span of ganong katagal Not just ba yung run? wardrobe, but yung demeanor talaga. Oh, Siguro, number 1 factor is listening. Kailangan nakikinig ka scene before your scene. Alert ka dapat, Yes. no? At saka yung focus mo, kailangan talaga nandun. Hindi pwedeng kung saan yung focus mo. Kasi, lalo na for this production, for this musical, naka-metro kasi. Okay. Pasok dapat sa music yung Yung ganun scenes, siya yeah. kahirap. Hindi, kaya Swear. that's why we're I always swear. that's why we're always reminded when we do theater productions na everything that we do has to be informed. Parang it's not just you don't do this just because it's Just for the sake of movement, doing it's it. choreography. Like it has to mean something. Para I think that's a good process for an actor for you to switch from one character to the next. Kasi nga there's information that comes with every single action. dapat that may you do. dahilan, no? Correct, Yes. yes. Whatever you do, may reason why you're doing it. Yes, kasi din hindi siya magiging truthful kung walang reason behind your Yeah. actions. That's true. Ito, sige, go. Go lang. may question ako. Kasi di ba,
pag inisip natin yung bar boys and yung mga audiences, mas nakaka-relate sila commonly, no, doon sa mga students, yung mga law students, no. Sa tingin nyo, as professors naman, playing professor characters, paano nakaka-relate sa inyo yung audiences? Sa inyo PTSD. No, kasi I think Sige, mag-isip siguro ako. for my characters, Attorney Victor Cruz, and it's a little, walang tatalo kay Justice Hernandez kasi talaga Yes, yung iba talaga parang yun. that's like a Nag-gravitas beacon, eh. and there's like a Yun. beacon Oo, of gravitas. she's a beacon of inspiration, Yeah, that's true. for law students. Pero for Attorney Victor Cruz, yung willingness to help out kasi tinulungan yung mga students Yeah. when things happen, Yes. and then they needed Ang hirap magsalita someone, ng walang spoiler, no? Basta basically yung ganun, parang there's yes, we have terror professors and ano yung iba pa, absentees and stuff. Yeah, Parang I young guess gun, dream team. the relatability lang of compassion. Parang you have ano sila ano tawag dito? Ano tawag doon? Parang mataas na figures kasi nga professors, pero you'll realize na meron tao pa rin sila eh. They still show That's compassion. a good point that you've raised. Kasi ako personally, when I was a law student, it's so easy to place your professors as two-dimensional characters that are there para pahirapan ako on a daily basis. We forget na sa likod nun, tao pa rin to, may sarili silang advocacies, willing silang tulungan ka kung nag-align yung mga pinaniniwalaan ninyo. Right. So I guess it's also nice kasi it gives mabubuo ang tingin ng mga tao sa mga law professors. Hindi lang puro terror. And I think, Yeah. mostly, lalo na yung mga students ngayon, naghahanap yan ng sense of mentorship. And minsan nakuha mo yun either sa professors or someone na matagal na sa legal practice. Importante na merong nag-guide sa kanila. And I guess, parts of this display, talagang mapapakita yon na you can look up to someone na pinagdaanan din yung pinagdadaanan nila ngayon. Diba? So that's quite important as well. Did you, kasi diba, you were sort of immersed in the legal profession. Do you see any similarities between doing theater? Kasi I'm sure you've done theater for so long already. Gio since college. Diba? And do you see any similarities between the discipline of being theater actors to people in the legal profession? Kasi sa law school, di ba nag-aaral kayo? As actors, nag-aaral din po kami. Yes. Siguro yun yung pinakamalapit. At I think sige, go. siguro if gagamitin kong jumping off point yung bar boy specifically, there's a scene where Justice Hernandez says na you can't, parang someone made a mistake in class. He missed a word or a can't phrase. miss a word And then someone or a said, it's just a phrase. word or a phrase. So it's the same. Ako, nakita ko si doon, that's the same in Yeah, theater. the same. You change a line, you forget a line, Yes. it changes the trajectory of the show. So, ganun. So, parang ganun same din yung yan eh. discipline, Yes. no? Na parang Yes. it's words are there for a reason. Yes. You have to say it verbatim. And respect din yun para sa scriptwriter or sa nagsulat ng libretto. Respect mo din yun sa, kasi Na hindi artist din yun baguhin. eh. Oo. Tsaka sure ako, di ba kayo nung, di ba, sa plant? Hindi, yung mga law students, di ba parating mag-study sa coffee shop. Ganun din kami mga theater actors. Yes, yes. Pwede throw Meron lines din tayo sa kaming, or dito script analysis. Oo. Ganun. So you do it on your own then together? Yes. Yes, meron pwedeng may time kami with our co-actors. Merong time na kami lang din yung mag-aaral. May Wait lang, group study. I'm Meron. genuinely curious about the process. So, when you get a role, what do you do first? We Read read the the script script. together. Together. Yes. As a company. Okay. Yun talaga yung una. Parang just to level off the playing field na okay, we're all reading it at the same time. When you read it as in with full emotion na, ganyan. And Siyempre, then- you don't have idea pa at first. So, kung ano lang yung mabibigay mo, as in plain reading. Since bago kayo sa cast, for this year, and I don't know, sabi mo, parang hindi mo rin napanood yung previous runs, how much of, parang ganong kalaki yung binigay sa'yo na leeway
for you to put your own creative input into the character. Lalo na hindi ka bound nung previews na kasi hindi mo naman napanood kung paano siya. Siguro, if you notice, nanonood kayong Bar Boys, Bar Boys, a new musical. Ngayon po, tayo ay Bar Boys, the musical. Dahil ibang show na to altogether. It's really a different staging. Yeah. First off, we came from, the show came from a different stage setup, Traverse. Now we're doing it proscenium style. There are a lot of new elements, like in terms of set design, some scenes were there were some adjustments to certain scenes, and again, like the ensemble is almost like 80% new. Yes, so bago siya, and I guess because of that, medyo fresh kasi yung di ba yung foundation. So Yes, binibigyan parang naman kami. nag-back to Nag-back to zero. zero. Medyo- Parang ganon. Oo. So, kung ano yung ginawa nila last time, parang malaki yung difference. Yes. And it was really inano naman kami, minotivate naman kami ng director ni Nico Angeles to really set that aside. What's been done, Yes. set it aside because This is just to prepare something new. everyone na kasi nga if you've done it before, Yeah. unlearning is Yeah. more difficult than learning something new. Yes, yes. Especially for actors kasi nga nag-muscle memory ka nag-muscle na. memory na. Di ba? Comfort zone na yung dati. Pag may narinig mo na yung music, may automatic yung katawan mo. Pero dahil nga bago siya, it's a new staging. Parang sinabi lang na it's okay, like unlearn because we'll build it again from the ground up. So siguro dahil bago tayo, yung ino-offer natin bago sa kanila. So mas iba din yung what do you call this? Nawo-work out nila for the play mismo. Kasi nga iba yung approach namin as actors kaysa sa mga nakaraang actors na nag-play ng role. Actually, sabi nga kay JP, kasi nandun kami ng orientation, iba na yung stage ngayon. Kasi nung nanood kami, na-shock kami na the stage was so close. Na parang damang-dama mo lahat ng tapak, lahat ng sayaw. Kasi we were so close. Kaya mas nakakatroma eh. Ang lapit mo eh. Kasi Matatawag ba ka ako? talagang matatawag for recit. Actually, Tapos nasa harap pa kami. kami mismo na. Ayan. So, Nasa harap si Justice talaga. Hernandez sa harap, nagtatanong siya, parang gusto ko gumanon. Ma'am, Aba ako na to, ma'am. aba ako nagtatago. It's my chance. It's my chance. It's my Ay, sasampahin time. ko sila, gano'n. Kasi yun nga, na parang proscenium na siya, so parang theater stage na gano'n, no? yes. Na parang, I guess, talagang may adjustment kasi mas malaki siya. And the Yes. staging Yes. is different na nga talaga. Kaya then, I'm very curious to watch, really. Kasi parang lalo na yung ensemble, no? Yung during last year's run, parang sobrang bilib na ako. Ang bilis gumalaw. Fluid yung galaw nila, parang isang cast member Isa lang lang sila, sila, 'di ba? And how will that translate into a bigger stage na parang syempre mas malaki yung space. Dung sa mas maliit kasi mas kita mo na ang bilis nung nila, pag mas malaki parang mas challenging din, 'di ba? For the ensemble. So excited din kami doon. Meron ba Kami kayong- din, excited na kami. Meron ba kayong mga memorable stories about your rehearsals as professors? Ako, sige. Sige. Hindi terror yung character ko, yung professor na to. Pero talagang, I think the first few times that we did that classroom scene, mukha talaga sila lahat takot sa akin. Tapos sabi nila, then I got an acting role, parang less intimidating. Parang ako, intimidating. Tapos may tanong akong isa, parang, naka-intimidate ba ako? Opo, ay grabe Oh na. my God. Baka ako na yun. Baka ako na yung problema. Ikaw na mismo yung pagkatao mo. Yeah, so Pagkatao mo memorable na yun sa akin yun. na parang, so hindi pala ako mukhang mabait? Parang sige, Besh, I'll work on it. Sabihin ko sa'yo, to be honest, as your friend. Sobra na to. As your Real friend. talk, real talk. Damn, Ma. ay kaya nito sobra. Bait ako, Oo. grabe kayo. Super, oo. Di ba nga sabi ko, hindi ako baby lawyer, pero baby. Baby. Sa baby face naman tayo pumunta. Ay, parang ayoko nang sumagot. Oh, memorable daw. Memorable, parang wala na ako matandaan. Ang bilis naman. Memory loss agad. Wala talaga ako maisip.
Kasi Talagang- parang, Actually, I guess ang tanong ko sa'yo, kasi you also play a terror lawyer, di ba? You look so friendly. How do you do that? ay, ayan pala yung comment O, tamo, nung judge ako. Masyado daw akong malambing. Yung judges, hindi sila ganun Tapos your voice kalambing. na kasi parang very soft and very musical, ganyan. So, siguro, pinag-aralan ko na paano ba hindi maging malambing? Oo. Kasi girl, wala talagang judge na malambing. Yun nga yung sabi Telling nila. you from experience. Requirement Oh, yun, siguro yun na as a yung judge. ano, You have yung to be poker face Ah, well, at all true. time. Oo. Tapos the voice has to be very level para you don't show any bias. So kaya medyo monotonous yan. Parang they soundboard, ganon. Oo. Nonchalant. Nonchalant. So, si Judge Judy lang ang Si entertainer. Judge Judy na, siya yung namatay. Yun, yung Ay, Judge yung ano, Caprio. yung lalaki. Oo. Sila lang Mabait. yung medyo mabait. Pero dito, Pero dito hindi. As in, they look bored. Oh Tapos my they God. also look like sometimes ika-quiz ka nila. Ganon. Oh, siguro yun yung Oo. memorable para sa akin. Yun. Pero yung as a terror prof naman, paano mo siya like, kasi sabi mo nga hindi ka naman ganon Ganon. as a person, no? How did you manage to portray Pero that? kasi, lagi ako nasasabihan na palagi akong tunog galit magsalita. Siguro dahil accent ko, Batangueña kasi Batangueña. ako eh. Tapos yung husband ko, Caviteño. So parehas kaming matigas magsalita. So, and I always watch Haka Haka, videos. yung sa mga New New Zealand. Zealand. Yes, Oh, yes, Kiwi. yes. So nakakuha ko ng inspiration sa kanila. Ang galing nun. As in, ang random na Haka So watch video. out na lang po. Inspiration. So gusto mo Yun. terror prof Pero nakaka. Oo. Oo. Yung image girl, hindi ko matanggal. Excited na ako Hindi mamaya ako masyadong mag-Facebook ganun. kasi sa reels ko baka yan yung mga lumabas sa Haka. algorithm. So sabi ko, Haka, Judge parang Judy. magagamit ko to Oo nga. as a terror professor. So, Galing nga. Tinry no? ko siya. Kasi yung mga naghahaka, parang galit na galit sila. Gigil na gigil. Yes, yes. Yung intensity, no? And Pero recently hindi kasi, sila diba, galing. I was Ay, not hindi in sila the galit. parliament. Diba may nag... yung Yes, girl. yes. Yeah, the girl. Exactly. I saw Parang Yun that, yung yes. napanood Naalala ko. niya. Oh, that Yun yung intensity. napanood ko. Ang galing. Never thought about it that way. Baka maghaka ako sa, class. klase. So sa mga estudyante ni Attorney Lee, get Pag biglang ready. ko lang sila eh. Alam nyo na. Alam nyo na. Nag-i-internalize ako ng galit ko. Magaling na siya. Imagine ko nagulat yung ano nangyayari kayo. Ceasefire po. Ano ba yan? Tapos lalaki pa po yung mata niya. Oh. Tapos malaki pa yung bibig nun. Okay, ako na. Ikaw na. Nawala na ng respeto yung mga tao sa akin Ay, dito. wag. Sorry. Huwag kayo Hindi ganyan. ako, may question ako, no? Yung as, di ba, nag-portray kayo as professors, di ba? Nag-iba ba yung perspective nyo in terms of, you know, yung pagiging teacher, education, as an authority? Meron bang pagkakaiba yun? Parang nagbago ba yung pananaw nyo sa mga dating mga naging mentors nyo, dating mga naging teacher nyo, even in theater, yung mga naging director nyo? Diba, nagkaroon ba ng renewed appreciation dahil na-portray nyo yung mga gantong roles? Ba't ka natatawa lang? Ako, siguro hindi dahil sa akin. Nung napanood ko si Tita Sheila as Justice Hernandez, na parang naiintindihan ko siya, hindi lang siya strict basta eh. Hindi siya nagpapaka-stricto kasi gusto niya lang. Gusto niya na may matutunan ka. Gusto mo niya na isa puso mo yung kung ano man yung inaaral mo. Kasi weapon yan eh. Totoo. Weapon. So, hindi siya pwedeng basta-basta lang. Hindi pwedeng bara-bara lang. Kasi, paglabas mo ng school, real world na, sabi niya. Baka hindi niya nalalaman kung ano na yung real world. Sa totoong mundo, hindi ganito. Hindi pa ganito kagaan or hindi pa ganito ka-stricto. Yun talaga yung totoong battle. At doon talaga parang lalamunin kayo. Exactly. And I think malaking bagay yun, no? Lalo na in this context na, ito, law school, diba? Sa atin, sa law school, minsan kasi pag pumapasok kami dati, tapos terror yung prof, alam mo malakas mambagsak, iniisip mo lang na yun lang siya eh.
Pero actually, tinuturuan ka ng mga skills to help you survive. Kasi nga paglabas mo as lawyers, which is nandun na mismo sa song, di ba? Na you're, Kakantahin mo ba? hindi. Akala ko Opportunity mo na to. Diba? You're holding the life, the liberty, and property of your clients. No? And lalo ka na, kasi ikaw nasa practice ka, mas marami kang experience sa akin sa ganun, di ba? Oo. Actually, nung pinapanood ko si Tita Sheila, close kami, Tita Sheila. Si Mare. Si Beshi! Beshi, Tita Sheila, hi. Nung pinapanood ko yung last run, na-confuse ako, parang nagkaroon ng medyo dichotomy, na parang nakita ko yung sarili ko sa estudyante, pero nakita ko rin yung sarili ko kay Tita Sheila. Kasi nag-gets ko si Tita Sheila, she needed to be hard on these students. Because you're dealing with the lives, liberty, and properties of people. Di ba nga sinabi niya, kapag natalo ako, hindi ako yung talo, kundi sila. Exactly. Kaya ako, yung favorite song ko, kasi sobrang damang-dama na parang, it sort of brought me back to why I wanted to become a lawyer in the first place. Na hindi lang ako to, hindi to para Hindi para sa akin. Isa pa dito para sa pride ko. Para to sa mga tao na kailangan ng tulong, di ba? Kaya, reminder siya for me not to take things lightly. Kasi, besh, alam mo, may ganyan ako, di ba? Parang, carry lang, ganyan. Pero kasi, yun nga, pag hawak mo na yung liberty ng tao sa kamay mo, ibang bagay na yun Di ba? Saka nakakaano rin na parang dapat as early, kasi yun yung nakakalimutan ng students na as early as possible, yung lawyering, hindi lang yan basta maging abogado ka. Kasi yung pagiging abogado, at the end of the day, it's service to others. Yeah. Ibibigay mo yung serbisyo mo sa ibang tao. Whether you're practicing corporate law, whether you're practicing litigation, Data privacy. lahat yan. Kung ano man yung gagawin mo, may effect yan dun sa mga kliyente mo. And at the end of the day, most of you bayad naman, 'di ba? Pero yung mga naapektuhan, panalo or talo, may malaking effect yan sa buhay nila. That's true. Ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa play na to kasi without divulging much. Pero parang iba-iba talaga yung pinakitang characters, iba-ibang students, merong mga nagtatrabaho, merong mga nahihirapan, iba-ibang challenges yung binigay, 'di ba? And even the professors, iba-iba rin in terms of mentorship. Ikaw pa lang ilang types of personality na, iba-ibang klaseng professor. What do you hope to achieve in terms of ano yung magiging take-away ng mga manonood dito, whether they are in law school, whether they're part of the legal profession or not? Siguro, bilang audience, para sa audiences, pagsubukan mong muli. Yun yung pinaka magandang, para sa akin, magandang mensahe na makukuha nila. Kasi sa buhay natin, marami talaga tayong challenges. Madadapa ka, magi-give up ka, pero you have to try. Yeah. Try and try. Pagsubukan mong muli. Ikaw. Nag-iisip siya. Na-pressure ka ba? Ginalingan mo. Nilalagyan ko lang sana ng punchline. Hindi. Ako yung pinakamatingkad kasi for me sa Bar Boys is to fight. Like, siguro as a person, I hope someone in the audience who watches Bar Boys realizes na it's okay to ask other people to help you fight. Yes. Because someone will always be willing to fight alongside you. That's true. Diba? And sana meron din sa audience makarealize na okay na ipaglaban mo ang sarili mo. Na kasi I think we have a tendency as human beings to forget. There are people who will always fight for others, but you forget to fight for yourself. So sana isa din yun sa mga bagay na makita ng at ma-imbibe. Kaya mo yun. Sana ma-absorb at matutunan ng
ng mga manonood is to learn to fight for themselves. Like I'm not even talking about big fights like na dapat laban lang to sa korte. It's not just about like the legal battles that we have to face, but in everyday life na you have to really keep fighting for yourself. Para din, so fight for yourself so you can make yourself available to fight with other people. Diba? Actually, dadagdag ko nga sana yan kasi that's very true. Kasi like, in the job of being lawyers, nakakaubos yung ibang tao ng ibang tao yung inaayos mo yung problema. Like ko nga sinasabi kay Lay, parang ang pinakamahirap sa pagiging abogado is poproblemahin mo yung problema ng ibang tao. Tapos, dala mo yun. When you go home, dala mo yung problema nila. Hindi naman natatapos. Hindi mo naman pwedeng isara yung tindahan sa utak mo. So, minsan emotionally, dala mo yung problema nila. Lalo na yung mga mabibigat na kaso. Di ba? When we talk about sorry for the word, we talk about rape, when we talk about murder, ganyan. Diba? Yung mga crimes na ganun. Dala mo yan hanggang sa matulog ka. So, and mahirap i-compartmentalize yun minsan as lawyers. Kaya tama yung sinasabi mo na parang kung ubus na ubus ka na at hindi mo mapaglaban yung sarili mo, paano mo ipaglalaban yung ibang tao sa paligid mo na nangangailangan ng tulong mo? So, I think at the very basic of this all is you be your own fighter. Parang iprotektahan mo yung sarili mo kasi the world will attack you. Yes. And marami kang other fights for other people. That's very true. Profound natin ngayon. Diba? Mga beshi. Beshi, pero profound bigla. Siguro ikaw ba, Lay, ano bang, kasi diba, last year napanood natin tong yung staging nila last year. So in-interview ko na si Lay, no? What are you excited about? What I'm really excited to see how it will be portrayed in a different venue. Really. Because I feel like parang dati kasi yung stage, parang kang kasama dun eh. Yes. Ito, parang kang nanonood talaga sa kanila na nandun. Tapos ang lawak-lawak ng space. So I'm so excited to see what they will do, what they will do with that super, super big space and how the choreography, the acting will change with that kind of venue. Ikaw? Ako siguro kasi narinig ko nung orientation day, merong new songs. Is that correct? May new songs ba? Or rendition? Parang New arrangement. Arrangement. So yun, yung mga bagong arrangement ng songs. Kasi parang isa yun sa yung place like this, diba? Lalo na na-experience mo yan, parang sarap maging abogado. Na-survive ko to. Tapos nakakadala, lalo na yung song ni Justice Hernandez, diba? Na, so excited din ako na marinig yung mga bagong arrangement. Kaming mga bagong tao, gusto niyo ba kami? Excited ba kayo sa amin? Uy, excited. As your friend, I'm so excited to see you there. And claim to fame ko, friend ko yan. Pati si Natasha, gaganunin ko. Narinig ko yan. Gano'n. Yes, mga beshies namin yan. Mga beshies namin. Excited ako doon, diba? Tsaka excited ako makita how the story, the portrayals of these characters will change. Kasi syempre, diba, at may narinig ako doon sa orientation na parang right now, the story of Bar Boys becomes more relevant because of what we're going through right now in the country. So excited akong makita ng audience at ma-realize ng audience how the story is not just limited to law school. It's real life. It is. Diba? Ayun talaga. Hindi lang naman siya about law school. Exactly. Kasi kwento siya ng tunay na tao na nakikita mo Na araw-araw. nangangarap, diba? Yes. I mean, at the very back of it, parang it's also a story of people who are chasing their dreams. Yes. And how far they're willing to go to chase their dreams, diba? Right. But someone actually asked me, parang, why would I watch Bar Boys? Hindi naman, I don't know anything about law or law school or whatever. So when I watched it, nung pinanood ko siya last year, wala din naman akong alam sa law. May mga close friends akong lawyers. Pero ako parang, paligat. Joke lang, may bayad. Hindi. Pero nanonood ako, sabi ko nga, nung una parang, okay, setting the scene, diba? The opening number, they're setting the scene. They're gonna go into law school. But right after that number was the scene between Eric and his dad. Si Paping. Yeah, si Paping.
I started crying. They were just talking about what they did that day. Yun lang. Tapos umiyak ako. Sabi ko, okay. Sabi ko, so it's the show isn't just about law school. You don't have to be a law student. You don't have to know anything about the law. But the show has a lot of heart eh. Oh, yes. It has a lot of heart. Oo. Diba? It just so happens it's in the milieu of law school. Siguro, no? Pero yung yun Bar yun eh. Boys, the musical, ay isang dula na tungkol sa pag-aabugas siya at marami pang iba. Yes. May share ko lang, no? Kasi nga wala akong idea about the play. So, the first time na binasa namin yung script, parang yung pakiramdam ko, nag-hold back ako ng tears na bago pa lang namin matapos yung script, napapaiyak na ako. Nagkatabi kami ng totoo naiyak. yun. Hindi ako napapaiyak, Binubuyo ko nga kundi siya eh. Sabi ko, naiyak na talaga. Oo. Kasi yung story niya, hindi siya yung story na mahirap intindihin. Makaka-relate ka eh. As in, sobrang makaka-relate ka kasi parang sobrang human nung story niya na yung challenges, yung sacrifices, and yung pangangarap, makaka-relate ka talaga. Exactly. Ganon Actually, siya. that was my experience when I watched it last year. Na parang, una, naisip ko na nakarelate ako as a law student. Nakarelate ako as someone who took the bar and failed. No? And then, biglang na-realize ko, ay teka, nakaka-relate na ako as a working student. Ay teka, nakaka-relate na ako as anak. Yes. Diba? So, iba-iba. Or bilang kaibigan. Bilang kaibigan. So, iba-iba yung experience na binibigay niya. Na, tulad nga sabi mo, hindi siya mahirap intindihin kasi lahat ng characters doon, at some point, napagdaanan natin. Naging ikaw yun. Yes. Naging ikaw. Kaya maganda talaga. Ganda. Profound. Bigla tayong emotional. Hindi kasi totoo lang, na-imagine ko, naalala ko there was one scene last year na naiyak din ako. Kay Paping din yun eh. Na parang shocks yung pag-asa ng magulang mo, diba? Nasa sayo. And it's such a universal feeling na ang gusto mo lang naman is to do well by your parents. Yes. Yun lang, diba? As in, Iyak yung na yan. simple na yun, pag hindi pa naman sila nakurot nun. Pag hindi pa naman sila nakarelate nun. So ano Ako na? nga, umiyak lang ako. May kaldero lang ng sinaing. Parang yun lang yung nangyari dun sa eksena yun, pero umiiyak ako. Diba? Parang, ay, ganun. Kaya manood kayo. Manood kayo. Mga Very, besties, very, manood very kayo. exciting. Sige, can you invite them sa inyong show? Please watch Bar Boys the Musical. Yes, we are running from October 24 to November 23 at the Hyundai Hall sa Arete, Katipunan Avenue. For tickets, Yes, you may get your ticket. Thank you. Pero Diba? ito, Nagpapasa eh. Nagpapasa. No, so you can get your tickets at Ticket to Me or you can follow at Barefoot Collab on all their socials if you want to learn more about this show because you can't miss Bar Boys the musical. Okay. Arete pala siya. All this time, I was like, arete? Kasi may ganon. Arete? May comment sa I inyo. think it's Ang totoo- Arete. 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 Oo. Arete. Oo. Pero Arete acceptable sa naman kahit The Ateneo. doon na nga tayo galing, di pa rin natin sure. Arete. nga eh. Kasi naman nung panahon namin, Wala pa yata, cornfield no? lang yun. Parking lang lang siya. namin yun. Wala Ano pa lang, yan. ang ano lang meron doon yung Henry Lee Irwin Theater lang. Ay, Oo, yes. Yun lang. Yun lang Oo. meron. Parang yun palang di nyo napasok ko doon. Sa Yeah. AGS, sa grade school. Sa grade school. Wala pa cornfield. Parking lot namin yung dati. Oo. Tapos biglang ngayon theater na siya. Ano tong building na ito? Oo. I've never been inside. I'm so excited to go inside also. Same ako Okay, din, okay. hindi pa ako Never been nakapasok. inside. Ang natutuwa lang ako doon is sure na may parking. Kasi malaki ang Ateneo. Siguro naman. May parking. Yeah, they're sure. Hindi namin sure. They're sure. Well, you don't know how many cars there are there. Hindi, ito na lang. Siguro before we end our session, no? Pwede ba kayo magbigay sa amin ng favorite line from a song? At pwede bang isample? Pwede ba yan? Basta kakanta ka rin. Hindi. Kubisado. Na-pressure ako. Ako, sige. May singil ang pangarap at handa akong pagbayaran ito because I know it will be better, better, better. Ganda. Ang Hala, Gio. paano to? Wait Bawal- lang. bawal Ang gayahan. dami kasing songs. Ano bang gusto kong song?
Tunay. Yun lang kinanta. Tunay na tao. Walang ibig sabihin. No context. Kaya naman context Kumanta lang dyan. ako ng tunay na tao. Wait, sige. Ano bang... oh no. Is your mind blank right now? Or ang dami lang talaga? Ang dami. Parang, no, it's funny that you Yung song asked mo. this because it means I haven't decided what my Yeah. favorite, which Kasi of the songs marami yung talaga. favorite ko. Kasi lahat sila maganda. Oo nga eh. Walang tapon eh. Oo, ganda Oh, talaga. Thank you, Mike Salomon. Yan, for galing, the galing, wonderful galing music. talaga. As in, Song mo. song mo. Kala mo, Hindi tayo Change titigil topic, mag-roll. Wait lang, ito na. Nag-iisip pa ako. Hindi naman tayo live, di ba? So, pwede pa mag-isip. Cut. Wait, kasi... Karapat dapat ka sa pag-ibig. Tagumpay at saya. sa kanta ni Paping, no? Ang maganda din yun. Pero hindi ko alam kung paano kantahin. Pero hindi naman niya sinabing kantahin mo. Go lang. Yun, exactly. That line that you said. Karapat dapat ka sa pag-ibig, tagumpay By at saya. Oo. Ganda. Ganda nga. Fragile na naman ako. Kainis. Diba? Pwede Sa ko sinaing. Sa Pwede ako ko lang. i-require yung mga first year students kung panoorin to. Kasi, Why not? minsan Oo. talaga, when I get annoyed and frustrated at them because they take the law so lightly. Kasi first year bago di ba? Parang gusto ko ipukpok sa kanila na as early as now, kailangan nyo ng pagbutihan to. Kasi hindi nyo alam kung gaano kalaki ang responsibilidad nyo pag naging abogado na kayo. May I just share na going through this prod, I realized na dapat hindi ka ignorant talaga sa law. Oh yeah. Kasi kailangan alam mo siya para ma-defend mo yung sarili mo. Yeah. Exactly. Kasi kapag wala kang alam, It's so easy to take kakawawain advantage. ka. Yes, Exactly. yes. Oo. Actually, yun yung dahilan kung ba't ako pinag-abogado ng tatay ko. Sabi niya, anak, para maprotektahan mo yung sarili mo. Yes. Kasi hindi lahat ng tao sa paligid mo maganda ang intention sa'yo. Yun. And parang natatandaan ko na yung law ay depende sa, magtatagumpay ka depende sa pagkaka-analyze mo. At kung paano mo siya i-defend. Kaya So kung alam mo siya, exactly. Kaya alam mo siya, para kaya mo siyang paikot-ikutin to find a way to Kaklarify ko lang po, paikot-ikutin does not mean bending the law. It means Never. analyzing Never it. bending the Never law. bending the law. Okay? O sige, baka kung saan pa tayo umabot. And with that, this is the Bar Beshies. This is Slay. Ako si JP and nandito ang aming... And I'm Gio. Bye, Beshi. Bye, Guys, Thank you nood so kayo much. ng Bar Boys the Musical. Please watch Bar Boys the Musical.